Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Maraming salamat at ngayon simulan na natin ang part 7 ng The Return of the Mad Demon. Ang nakaraan. Binangga niya ang mga ito para magpatuloy sa lakad, at sinabing errand boy lang siya. Sumigaw at nagmakaawa ang lalaki na maghintay si Lee. Napalingon si Lee sa kanya. Nagpakilala siya, at siya ay si Hyuk bilang messenger ng Black Cat Union. Nagpunta siya dito para sabihin kay Lee ang message ng superior nila. Napaisip na si Lee dito. Sinabi ni Hyuk na ang Golden Phoenix Pavilion Master ay gustong makilala si Lee. Nagpadala siya ng invitation kaysa sa executioner, kaya magiging okay sa interest ni Lee ang hindi pagtanggi dito. Kapag bumalik si Hyuk nang walang napala, pupunta ang mga executioners para kay Lee. At dito nagtapos ang pang-anim na parte. Kung tinawag na Zaha ang master person ng Golden Phoenix Pavilion. Hindi naman niya kailangang sumunod kung hindi sumunod si Eza. Maaari na lang siyang tumakas at kung gagawin niya iyon ay mabubuhay siya at walang inosenteng buhay ang mawawala. Kung gusto ng Israel na manatiling boss ng Illiana Prefecture, kailangan niyang yumuko sa Black Keg Union at kung hindi, kailangan niyang umalis sa alyansa. Prefecture. Pero kung gagawin yun ni Eza, hindi siya tatawaging lalaki. Kaya nagpa siya si Zaha na makilala ang master ng Golden Phoenix Pavilion. Hindi siya lalabas ngayon kasama ang dalawang lalaking Black Cats. Ngunit sa gabi, hindi siya maaaring makipagkita sa isang maimpluwensyang figure ng Black Cat Union na walang laman, at hindi rin siya maaaring pumunta sa kanyang casual wear. Tinanong ni Esau ang address at siya mismo ang darating doon sa gabi. Hihintayin siya ng Pavilion Master sa isang cabin sa hunting grounds ng Dingho Mountain, na medyo malapit sa Prefecture. Binalaan ng lalaki ang Israel sa huling pagkakataon na kung magpasya siyang tumakbo. Pagkatapos ay dapat siyang tumakas ng mabilis hanggat maaari, ngunit hindi tatakbo si Zaha. Bumalik sa bahay aliwan, si Eza ay natapos ng magpalit habang si Sante ay nagpapanik. Item: ang Golden Phoenix Pavilion Master ay isang money-crazed murderer at naglakas loob siyang tawagan si Eza. Ang kung paano sinabi ng pinuno ng clan na si Eza kay Sante na hindi siya tinawag. Siya ang pupunta at pinagpawisan ni Sanjay si Sante, ibinalita na titipunin niya ang lahat. Dapat silang pumunta sa digmaan. Ayos na si Eza mag-isa. Ayaw nilang patayin lahat ng gamit ni Illiana. Nataranta ang Prefecture Son, muling umiyak tungkol sa kung paano mamamatay ang Israel at ang Pavilion Master ay sisirain siya dahil Zahos at errand boy na nagpagalit sa kanya. Ipinahayag ni Shontae na sasamahan niya si Eza, ngunit hindi siya seryoso. Sumumpa si Zaha na babalik siya maya-maya at sinabi niya kay Santay na mag-focus na lang siya. Pagbawi bago umalis si Ezra mula sa Mountain Dingho, ibinigay ni Santi kay Zaha ang kanyang iniingatang pulang damit. Maaaring mapunit ito dahil hindi pupunta si Zaha roon para makipaglaro, ngunit may nagsabi kay Zaha na maaari niyang gawing basahan ito. Humalaklak si Eza at ibinaba ang robe at umalis papuntang cabin. Sa cabin sa lugar ng pangangaso ng bundok Dingho, ang parehong mga lalaki mula ngayon ay naghihintay para kay Isaiah. Naniniwala sila na dapat tumakbo na ang errand boy. Ngunit mula sa isang daanan sa kagubatan, naglalakad si Eza at nagulat ang mga lalaki na hindi tumakas si Zaha at nagpas siyang yumuko at pumasok sa Black Cat Union. Isang errand boy, kahit na medyo matako, naabot ni Eza ang pinto. At inanunsyo ang kanyang sarili na ang mga gwardya ay asar, na ang isang errand boy ay nagiging sobrang kumpiyansa dahil pinatay niya ang magkapatid na Chow. Makikita nila kung gaano katagal ang kanyang pagtitiwala. Binuksan ng bantay ang pinto at pinapasok si Esau. Sa loob ng cabin, isang malaking lalaki ang nakaupo sa gitna ng bakuran sa harap ng apoy at ang upuan sa tapat niya ay walang laman. Kaluskos ang apoy at nakatingin si Eze sa unahan.
Ang malaking tao ay ang Golden Phoenix Pavilion Master Bansal Room. Sinabi ng guard sa Pavilion Master na dinala niya sa kanya ang may-ari ng brothel. Si Eza at si Salmon ay nagmura at tumingin kay Zoha. Nais makita ni Ben Salem ang hitsura ng taong pumalit sa tatlong brothel. Ngunit si Zoha ay mukhang mas bata at mas mayabang kaysa sa inaasahan niya. Kung pumunta siya sa Salem nang hindi tumatakbo, malamang nasasabihin ni Zai na pamamahalaan niya ang lahat ng tatlong brothel, kaya gusto niyang tretuhin siya ng mabuti ni Som. Hindi alam ni Zoha ang kanyang lugar at ang kanyang kasakiman ay sa pamamagitan ng bubong. Nakatingin lang si Eze sa unahan at saka ibinagsak ang sarili sa upuan sa kabilang panig ng apoy. Walang nagsabi na maaaring maupo si Zoha, ngunit hindi kailangan ni Eze ng pahintulot ng sinuman para maupo. Lahat ng ito ay pinagmamasdan ng lalaki kanina at iniisip na baliw si Eza. Hindi ito sapat kahit na gumapang siya habang nakayuko ang ulo sa Pavilion Master. Tinawag ni Salman na baliw si Eza at nagsimulang tumawa ng malakas na may ngiti. Tanong ni Soang kay Erza. Ang kanyang edad. Hindi pinansin ni Eza ang tanong na iyon. Hindi lang siya tinawag ng Pavilion Master dito para tanungin ang edad niya. Nawala ang lahat ng bakas ng tawa sa mukha ni Sol. Kung iyon lang ang sasabihin ni Som, sisa na ngayon. Binibigyan ni Eza ang isang tao ng pagpipilian na mamatay ng mag-isa o akayin din ang kanyang mga kampan sa kanilang pagkamatay. Galit na galit si Soang at naglakas loob si Errand Boy na pagbabantaan siya. Mahihirapang iligtas si Zoha ngayon at binunot niya ang kanyang espada. Nagningning ang mga mata ni Eza at tumalon siya at sinipa ang mga Soang block. Ang sipa gamit ang kanyang espada, ngunit lumilipad pa rin siya sa lupa dahil sa lakas ng sipa. Duguan ang bibig. Naka-corner si Iza ngayon sa gilid. At nagharap sila habang ang lahat ng mga guns ay nanunood na may gulat na mga mukha. Salam spare Iza. Yan ay biro. Si Zoha ay hindi isang taong nangangailangan ng kanyang awa. Nagngangalit si Sawan sa gulat sa kamay na nakahawak sa espadang nanginginig na daldal niya na parang papatayin si Zoha pero ngayon ay nakatayo lang siya. Galit na galit si Soang at sinunggaban si Eza na inihahampas ang kanyang espada sa isang aksay na umikot at umiwas, naglalagari. Ang espada ay bumubulusok, tumutusok pabalik-balik. Izahao twists back and darts. Hulaan niya na kahit ang isang Pavilion Master ng Black Cat Union ay third-rate trash lang. Eze twists forward, hand pushed back, and then it shoot out and strikes, Soang in the gut. Si Zoha ay tumatalon at iniindayog ang kanyang espada gamit ang sword key technique at hinihiwa ang mga salon. Umulan ng dugo at ang huling ekspresyon ni Soang ay ang takot, at siya ay bumagsak. Ang mga panginginig ay sumabog sa hangin at ang lahat ng mga itim na pas ang unyon sa ilalim, nanginginig, ang takot Eza ay lumingon sa kanila. Ganito ang nangyayari kapag may nanggulo sa errand boy ng Ilayan Prefecture. Ang brown na buhok na nakapusod na lalaki, ang nag-relay ng mensahe kay Zoha at nagmamasid sa mga bagay-bagay mula sa kanyang pagkagulat na natalo ni Eza ang pavilion. Master, kaya madali. Si Esau ay pinandilatan at pananggahasan ang mga lalaki na labanan siya at sumunod sa mga pangkat na nasaktan. Ang kanilang pagkamatay. Ang mga lalaki ay natakot sa takot at wala ni isa sa kanila ang gumagalaw kahit isang pulgada. Isang lalaki ang humakbang pasulong mula sa mga kampan upang makipag-usap kay Aiza. Sinabi ng lalaki kay Zoha na inatake lang niya ang unyon ng itim na pusa at paano niya haharapin ang mga kahihinatnan. Hindi iyon dapat mag-abala sa sinuman. Malapit na silang mamatay dito. Ang mga lalaki kinikilig at magaan, haha. Inutusan silang lahat na lumuhad bago siya magbilang ng 3 at ipapadala niya ang sino mang may tuwid na tuhod upang ipagbawal ang Som. Sa bilang ng 3, lahat ng lalaki ay nakaluhod sa harap ni Zoha. Naalala ni Eza ang kanyang pagsasanay. Ang dahilan kung bakit siya nagtiis ng pisikal na sakit sa panahon ng panloob na paglilinang ng enerhiya,
nagsanay sa martial arts at nagninilay habang nag-aayuno at nakahawak sa kanya. Ang lahat ng paghihirap na iyon ay para sa mga sandaling tulad nito. Ang lalaking lumapit para makipag-ayos ay nagtanong kay Saha kung ililibre niya sila ngayon. Gaya ng sinabi niyang gagawin niya. Kung lumuhad sila, gayunpaman, sinabi lamang ni Esau na ipapadala niya sila sa Pavilion Master kung hindi sila luluhod. Hindi niya sinabing ililibre niya sila. Ang lalaking negosyador ay nagmamakaawa na iligtas ang lahat ng kanilang buhay. Kung papatayin ni Saha ang mall, wala silang magagawa kundi ang lumaban hanggang sa sila. Tinanong ni Daeza ang lalaki kung siya ay isang negotiator at upang mag-propose, pagkatapos niyang makilala ang kanyang sarili, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang sekretong inspector, tila Abi. Hindi kinikilala ni Eze si Sima kung sino ang maaaring namatay. Sa tabi ni Ben Salman noong siya ay pinatay ng itim na unyon ng cat para sa katiwalian, sinabi ni Sima kay Zaha na kung alam nilang si Zaha ay katulad at sanay sa master ng pavilion, sasamahan sana nila siya upang talunin si Salem. Ngunit dahil hindi niya ipinahayag ang kanyang lakas, pinigilan ni Sima ang ilan sa mga taong handang tumalon. Ngumiti si Esau. Si Sima ay hindi kalahating masama. Nalaman niya ang pamamaraan ni Sana ang isang errand boy ay nagtatago ng martial arts is Aha Chuckles at sinabi kay Sima na pumasa siya dahil ito ay batas ng kalikasan para sa mga mabilis na mabuhay. Itinaas ni Sima ang kanyang kamao bilang pagdiriwang, ngunit pagkatapos ay napagtanto na hindi sinabi ni Saha ang kapalaran ng iba pang mga lalaki bukod sa kanya. Sinabi sa kanila ni Eza na ang ibang mga lalaki ay kailangang mamatay, at maaari nilang ipaalam sa unyon ng itim na pusa. Kung sasabak si Saha sa isang all-out war kasama ang Black Cat Union ngayon, ito ay nakakapagod. Inutusan ni Zaha ang iba pang mga lalaki na sabay na lumapit sa kanya. Nagsimulang bunutin ng mga lalaki ang kanilang mga espada ng may nanginginig na mga kamay, ngunit pinigilan sila ni Sima. Sinusubukan niyang makipag-ayos kay Saha. Mabuti kung susumpa sila na hindi ipaalam sa Black Cat Union ang tungkol sa bagay na ito. Hindi ito makapaniwala si Zaha dahil wala siyang tiwala sa kanila. Abay, kahit anong tingin ni Zaha sa kanya, mukhang si Sima na ang susunod na namamahala pagkatapos ng Pavilion Master, which is tama. Pinatay ni Yesay ang master ng Golden Phoenix Pavilion na mukhang superior at hindi siya maiiwang buhay kung iuulat niya ito sa mga nakatataas ng walang gasgas. Kanyang katawan. Ito ay pareho para sa iba pang mga underlings. Nakatingin lang sila sa gilid habang pinatay ni Zaha ang master ng Golden Phoenix Pavilion. Kahit na nagawa nilang manatiling buhay, ang kanilang mga reputasyon bilang mga mangangalakal. Hinding-hindi mawawala. Kitang-kita kung paano sila pakikitunguhan ng Black Cat Union pagkatapos. Nawalang imak ang mga lalaki at parang bagsak balikat. Inutusan sila ni Zaha na magsimula, ngunit muling nag-ambala si Sima sa pamamagitan ng pag-anunsyo na nakagawa na siya ng solusyon. Nakiusap si Sima kay Saha na gawin ang kanyang desisyon pagkatapos marinig ang mungkahi na napahanga si Zaha at ngumiti. Si Sima ay dapat na isang reincarnation ni Sugar, Leon, Chinese military strategist. O Sima E, general ng militar ng China, upang makabuo ng solusyon ng napakabilis. Matangkad ang ngiti ni Sima at nag-aambag na kulang na lang ay kuskusin ang pera sa cabin na ito, hayagang gagawa sila ng krimen. Malaki ang halaga ng pera na nilustay ng Pavilion Master sa cabin. Kung ang mga nakatataas ay makarinig ng isang salita tungkol dito, kung gayon ang kabuuan ng Golden Phoenix Pavilion ay dapat mamatay dahil itinikom nila ang kanilang mga bibig at tinulungan siyang gawin ito, pagkatapos ay dadalhin nila ang perang iyon sa ilang prefecture at magiging kasabwat sa mga krimen mula noong inilipat nila ang nalustay na pera sa kanilang sariling kagustuhan. Basically, what Sima is propose is that since hindi sila makakapag-report sa Black Cat Union dahil sa pagiging kasabwat sa isang krimen, hindi na kailangan ni Saha na patayin sila. Ito ay mas mabuti kaysa mamatay dito.
Alam ni Eze na nakakainis lang ito sa puntong ito at hindi mahalaga kung ang ginawa ni Zaha ay mapupunta sa Black Cat Union o kung sino man mamaya ay pumayag si Eze sa proposal at yumoko si Sima at nag-isip. Inilagay ni Eze ang sundalong si Sima na namamahala sa bagay na ito mula pa noong unang panahon sa mga grupo ng Jangho na nag-recruit ng mga sundalo na may mga pangalang Sima o Juga. Kahit na walang ideya si Zaha kung bakit. Ang nalustay na pera ay inilipat sa Plum Blossom Brothel kung saan nanunuluyan ngayon si Eze. Hulaan ni Zaha na ang paglustay ay isang tagumpay dahil inilipat nila ang lahat ng pera na kanilang kinulimbat kay Ilian Sima at ang kanyang mga kapwa Gons ay walang dahilan upang bumalik ngayon. Binalaan ni Zaha si Sima na huwag magdulot ng anumang gulo sa kanyang pananatili sa Ilian Prefecture. Hindi hahayaan ni Zaha ang sino mang nagdudulot ng gulo. Mabuhay! Sabik na tumanggo si Sima. Sisiguraduhin niyang maiintindihan ng lahat, sinabi ni Eze kay Sima na isipin din ang mga trabahong dapat makuha ng mga walang kwentang tao na wala pang nagawa sa buhay nila. Sinabi ni Eze kay Sima ang pangalan ng kanilang clan, How Clan, the Clan for Lowlifes. Saglit na nag-isip si Sima. Ngunit hindi pa niya narinig ang clan sa pangalang iyon at humingi ng paumanhin kay Zaha sa pagiging hindi niya alam tungkol sa mga bagay na ito. Sinabihan siya ni Zaha na ayos lang, mabilis lang niyang ginawa ang sekta at ang mas mahalaga ay iyon nga. Nag-aalala si Maid Sima na ginagamit ni Zaha ang pangalang Matchless Lowlife kaya walang habas na hindi niya alam ang maaaring sabihin ng iba. Ayos lang kay Zaha, nangangahulugan lang na walang kapantay sila. Mga tuntunin ng basura. Biglang may lumalalang boses na umabot sa kanilang mga tainga at ang ilang kunin ay pumasok. May nagtatanong tungkol sa lahat ng bagay na inililipat nila sa labas. Wala siyang ideya kung saan ito natagpuan ni Zaha. Siguro natuto na siyang magnakaw. Bueno, mahina hong ibinalita ni Zaha na ito ang yaman na kinuha niya mula sa mga unyon ng itim na pusa. Master ng Gold at Phoenix Pavilion. Ito ang pondo para sa pagtatayo ng Murem. Family buildings like therein. Suntay is speechless na dinala ni Zaha ang pera ng Black Cat Union dito dahil naramdaman niya iyon. Iyon ang naramdaman ng errand boy. Ano ang naramdaman ng pinuno ng clan at kung ano ang naramdaman ng isang magnanakaw. Ang Suntay ay natahimik. Naiintindihan niya kung ano ang errand boy, kung ano ang pakiramdam ng pinuno ng angkan, at ang magnanakaw, ngunit maaaring salakayin ng itim na Cat Union ang ilang prefecture dahil dito. Sigaw ni Sante, sabi ni Zaha, na alam na niya ang lahat ng ito. Ang unyon ng Black Cat ay ang kumukuha ng pera, hindi ang kumukuha ng kanilang pera. Sila ang uri ng mga tao na tinatalo ang pera. Mga magnanakaw. Siya ay hindi natinag. Magaling din siyang magpatalo sa mga tao, kaya ayos lang balang araw ay pumutok ang kanyang noo. Nababaliw na siya sa lahat ng ito. May sinabi rin si Esau na huwag mag-alala. Matatalo lang ni Zaha ang kalaban sa master ng Black Cat Union kung darating sila para salakayin sila. Ang pambubugbog sa kanya ay maganda sa isang bagay kung saan maaari nilang hulihin at pahirapan ang amo ng unyon o kahit na gawin siyang subordinate kung kinakailangan ng sitwasyon. Ang torture at subordination ay maganda rin para kay Sant o kaya ay patayin na lang siya ni Zaha. Biglang sumili ang malaki at matangkad na ngiti sa mukha ni Santi. Mapapatay lang nila siya. Iyan ay isang napakahusay na ideya. At si Sant ay nag-aalala sa wala. Nakakalahati smile siya. Hindi kailanman kailangang mag-alala. Pagod na sumusumpa si Sante na mas magaan ang loob niya kung may sinabi si Zaha na may katuturan. Hulaan ni Eze na ang lahat ay magiging sabik sa pagtingin kay Santi, naiintindihan ni Zaha ang kanyang nararamdaman. Inutusan ni Eze ang linggo na tipunin ang lahat ng mga pinuno ng angkan ng Hawk sa harap ng Zon. May 3 ulo sa ngayon, si Jiang Duxiu ng Store Clan, Mr. Jim Silium ng Steel Clan at Yan Jason ng Architecture Clan. The Hawk Clan heads Jiang So GM Silium Yan Jasam and Santi and Asai gather in front of the. Nakangiti si Zon Mr.
Jim. Malawak. Narinig niyang may sasabihin ang kanilang clan leader. Inipon sila ni Eza upang ipaalam sa kanila ang kodigo ng pag-uugali ng Hawk Clan, at sa gayon ay sinimulan niyang talakayin ang mga patakaran. Mula ngayon, lahat ng mangyayari sa angkan ng halo ay magiging kasalanan na. Kung may problema, sasabihin nila na ang pinuno ng Hawk Clan ang may pananagutan dito. Gulat na gulat ang lahat. Kahit sinong dumating para tanungin sila kung nasaan ang pinuno ng angkan, hindi nila susubukang maging matuwid sa pamamagitan ng pagtitimpi ng kanilang mga bibig at sasabihin lamang kung nasaan si Zoha. Kung may magtangkang mag-interrogate sa kanila, anuman ang tanong, dapat nilang sabihin sa kanila na ang pinuno lamang ng angkan ng HBO. Isara ang sagot na, ang unang Code of Conduct ng Halo Clan. Si GM ang unang nagsalita. Tinanong niya si Zoha kung paano matatawag na Code of Conduct ng isang organisasyon ang pagtutulak ng lahat ng responsibilidad sa pinuno ng clan. Nagseryoso si Eza at ipinaliwanag pa na wala siyang talento sa paggawa ng chicken head noodle soup, kaya inilaan niya ang kanyang sarili sa Jangho. Ang mundo ng martial arts, nagulat ang lahat na sa wakas ay inamin ni Saha na wala siyang talent sa paggawa ng chicken head noodle soup, at ang lasa nito ay parang panes. Tinanong ni Joseon kung ito ay masama, at sinabi nila sa kanya na ito ay napakasama at hindi biro. Isa siyang hasaakas at sinasabihan silang mag-move on na lang. Si Mr. Jim, na nagmamay-ari ng Smithy, at si Dushio na nagmamay-ari ng Springtime Inn, ay walang negosyo sa Jangho. Ni Dosanti at Jaseng, kahit na magkaiba ang sinasabi ni Sante, karamihan sa mga tao sa Hawk Clan ay magiging pareho. Gayunpaman, iba si Eza. Gusto niyang pigilan ang mahihina na mamatay hanggat maaari sa pamamagitan ng Halo Clan. Nakikinig ang lahat kay Zoha na mabilis magsalita sa mundong ito. Aron boys at ins, mga porter at kutsero at ang mga gumagawa ng mga armas, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan ay dumanas ng hindi mabilang na pagkamatay ng mga tao mula sa Jangho. Ang kawalan ng katarungan ay hindi man lang matanong at ito ay malamang na magpapatuloy. Kung may mga mahihinang individual na namatay ng hindi makatarungan. Bilang pinuno ng Hero Clan, palaging tatanungin ni Zoha ang kawalang katarungang dulot ng kalaban, maging sino man sila. At sa pamamagitan lamang ng pangangalaga ng Atria Clan ay makakalaban niya ang alyansa ng Murim at ang Demon Cult hanggat siya ang tagapagtanggol ng mahihina. Hindi na siya magiging natural na kaaway ng lahat ng Murim tulad ng dati. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dahilan, maaari niyang labanan ang puting paksayon sa pamamagitan ng hustisya at labanan ang mga unggoy ng mga kulto ng demonyo sa pamamagitan ng martial arts. Maaari niyang patayin o ipasakop ang mga nasa itim na paksayon na wala sa kanilang isipan. Ito ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng dahilan kapag ang isang individual ay nagtutulak ng opinyon na iba sa karamihan ng mundo, siya ay nagiging isang revolusyonaryo. Kung siya ay magtagumpay at isang baliw kung siya ay nabigo, hindi tulad ng kanyang nakaraang buhay, si Esau ay magiging isang matagumpay na baliw na tao. Ang Black Cat Union Master ang namumuno sa pulong ng Union habang ang mga executive ay nakaupo sa pag-asa. Ang Union Master na may cap mask sa kanyang mukha ay kinumpirma mula sa isa sa mga executive na ang Golden Phoenix Pavilion Master ay sangkot sa paglustay at binugbog hanggang mamatay ng isang errand boy, at ebidensya ng kanyang pangho-hold up, at ang kanyang bangkay ay natuklasan sa kanyang safe bahay matapos siyang suriin. Napagpasyahan na siya ay namatay ng walang labis na pagtutol at ang kanyang mga nasasakupan ay nahuli ng isang lalaking nagngangalang Aiza mula sa ilang prefecture. Pinaikit ng Union Master ang kanyang mga mata at tinanong kung sino si Eza. Sinabi sa kanya ng lalaki na si Zoha ay isang errand boy mula sa ilang prefecture at isang ang executive ng Black Cat Union. Kinain ng isang errand boy. Ang Union Master ay nagtataka kung ang isa sa 12 makalangit na general ay naglalaro sa kanila, ngunit hindi iyon dapat. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga executive na ang isa sa mga makalangit na general,
o isang martial master mula sa ibang rehiyon ay dapat na nagpapanggap bilang isang errand boy. Ngunit itinutuwid ng lalaki ang Panginoon na si Saha ay tunay na isang errand boy mula sa lugar na iyon, at wala nang iba pa, at nakiusap siya sa amo ng unyon na ipadala siya doon at siya na ang bahala kay Saha. Walang kabiguan, papatayin niya ang errand boy na iyon at babawiin ang lahat ng pera na kinulit ng Panginoon ng Golden Phoenix Pavilion. May iniisip ang Union Master at sumulyap sa isang lalaking may mahabang buhok na nakaupo sa pinakadulo ng isang hilera. Ang Master ng Union ay tinutugunan ang Master ng Pavilion na ito na may buhok at sinabing narinig niya iyon kaya masigasig siyang nagsasanay. Sa kaalaman ng Master ng Union na ito ay mas sanay kaysa sa Master ng Golden Phoenix Pavilion. Hindi ito dapat tumagal ng maraming suntok para madaig si Saha. Maaaring matalo ng Golden Dragon Pavilion Master na si Soban Pian ang Phoenix Pavilion Master sa dami ng oras na kailangan para uminom ng isang tasa ng tsaa dahil hindi siya magaling sa martial arts. Ngunit hindi na kailangang sabihin ito ng diretso. Na dito. Iniyuko ni Kaya ang kanyang ulo sa pinuno ng unyon at sinabi sa kanya na hindi siya sigurado, dahil hindi pa siya nakipaglaban sa kanya noon, ngunit kaya sana ay madaig siya. Kahit papaano ay iniiwan ng pinuno ng unyon ang bagay na ito sa mga kamay niyon upang subukan ang kanya. Mga kasanayan kaya naliligaw ang gusto ng master ng unyon. Kaya para labanan ang isang kalaban na madaling pumatay sa Panginoon ng Golden Phoenix Pavilion, hindi na kailangan ng sinumang subordinate na pumatay ng isang errand boy para siya mismo ang mag-asikaso nito. At kung siya ay nabigo, pagkatapos ay siya dapat magpakamatay. Kaya tumango ulit. Papatayin siya kapag natalo pa rin siya, gayon din ang galit. Itinatapon lang siya ng Union Master kapag hindi na siya kailangan. Dumating si Esau sa tindahan ng pansit sa Tagsibol at si Duko ay katatapos lang maglingkod sa isang costumer na nakasuot ng itim na damit. Mga itik na nakangiting bumati kay Eza at humihingi ng order niya. Nag-order si Saha ng maanghang na pansit na sopas sa halip na sa karaniwang rice soup. Ang ibang customer ay humihigop ng kanyang pansit at siya ay walang iba kundi ang napakagimpi sa kanyang sarili. Napansin agad siya ni Eza pagkaupo niya. Hindi pa siya nakakita ng ganito dati sa prefecture, at mukhang sanay din siya. At ang sandata ni Essos ay isang Japanese sword. Napagtanto ni Izar na ganoon din ang tao ng 3,000 armors mula sa Black Faction, na binansagan na dahil sa kanyang patuloy na habang buhay. Kaya magiging isang malaking shot sa Black Faction sa hinaharap, ngunit narito siya ay kumakain ng pansit na sopas sa Tagsibol. Tumawag si So kay Dushio at humingi sa kanya ng lugar kung saan niya makikilala ang isang taong nagngangalang Aiza. Nakatira sa kapitbahayan na ito, itik o kumikilos na hindi napapansin at nagsasabi upang hindi niya nakita si Saha kamakailan, at na maaaring tumakbo siya sa isang lugar na malayo. Palibhasa siya ang magulo. Ngunit maaari niyang subukang magtanong sa paligid. Ibinigay ni Eza ang nakatagong thumbs up kay Doksa mula sa likod. Ito ang karunungan ng isang may-ari ng tindahan. Kaya nanlilisik at tumawa. Narinig niya na ang ilang prefecture ay puno ng mga baliw, at parang totoo iyon. Kaya't lumipas, at ang kanyang mga kilay ay kaaway at galit. Alam niyang nakahiga si Dushio sa harap niya ng si Saha, nakaupo sa harap niya. Kaya tanungin si Saha kung kilala niya kung sino siya. Siya ba? Sinabi sa kanya ni Saha na ganoon din ang pag-iingay ng unyon ng itim na pusa, at sinumpa niya iyon upang bantayan ang kanyang tono, gayon din ang pagkabigla, na alam ni Saha ang kanyang pangalan at tinanong si Saha kung sino siya, tungkol sa kanyang kalikasan. Si Eza ay nagsimulang mamulong sa tanong tungkol sa kanyang kalikasan ay medyo malalim at hindi siya sigurado. Kailangan niya ng ilang oras upang pag-isipan ang tungkol sa isang malalim na tanong, kaya nagpa siya na si Aizai's baliw at slurps mas noodles. Tanong ni Eze kay Tutsi nang ang kanyang maanghang na pansit na sabaw.
Makikitang dumating si Doksuya at si Saha ay humihingi ng pampalasa kapag malapit na siyang mamatay at sinabihan siya na tila wala na silang lahat ng pansit, sabaw. Kaya nilagok ang kanyang sopas. Ang kapitbahayan na ito ay medyo nakakaaliw, kaya tumawag para sa mga duke upang mabayaran niya ang bayarin. At si Dox, na nagsisimulang pawisan at hindi gumagalaw sa kanyang pwesto kaya hinampas ang pera sa kanyang kamay sa mesa at sumenyas. Zaha, sa labas, dahil masyadong masikip sa loob ng tagsibol, kaya sinabi kay Doksan na masarap ang kanyang sopas at babalik siya at lalabas. Humingi si Esau ng kutsilyo sa kusina kay Gotso dahil hindi siya nagdala ng armas at lumabas din siya. Sa sandaling kinuha niya ang kutsilyo sa kusina sa mga kamay ni Zehao, nagulat siya at tinanong siya kung ano ang binabalak niyang gawin sa kutsilyong iyon, at sinabi sa kanya ni Zaha na wala lang siya. Nakasuot ng sandata. Siya kaya nakatitig lang sa kanya. Sinisinghot ni Eza ang kutsilyo at amoy bawang. Masakit kung makapasok ang bawang sa mga sugat ni Esos, sabi ni Eza sa third-rate black faction. Lalaki, para tandaan na ang sino mang makikipag-usap sa errand boy ay gagawin ng kutsilyo sa kusina na mabaho ng bawang. At isipin kung gaano kasakit kapag nakapasok ang bawang sa Esos. Si Wun Siezaha ay talagang sira ang ulo at kaya hindi makapaniwala na ang Golden Phoenix Pavilion Master ay binugbog ng isang lalaki. Tulad niya, nagtataka si Zaha kung bakit ganoon kay Senggit. Nag-iisa siyang. Ang mga miyembro ng Black Faction ay gumagalaw sa mga grupo, kadalasan. Hindi daw sila gagawa ng gulo para lang sa isang errand boy, kasi nakakahiya lang. Ang pakikipaglaban kay Zaha ay nakakahiya kaya't si Eza ay hindi makapagsalita ng maayos at sa gayon ay hindi makapaniwala na pinatay ni Zaha ang Golden Phoenix Pavilion. Nagtataka si Master Zaha kung bakit, ganoon din ang hitsura ng Moranak sa kanyang mukha. Dapat ay itinapon na siya at napakagat ng panga. Napangiti si Isaac. Tama siya. Kaya itinapon ng amo ng unyon. Kaya't hindi na siya makapakinig pa sa sinabi ni Zehao at binunot ang kanyang espada. Wala siyang ideya kung paanong ang isang errand boy mula sa kanayunan ay maaaring maging napakawalang galang, at hindi alam ni Zhao kung paano ang isang third-rate black faction na miyembro ay maaaring maging sobrang kumpiyansa, kaya kumikinang ang mga mata ng masungit at siya ay naniningil. At dito nagtapos ang pang-7 na parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mad Demon. Salamat!